Stop it! Autoridad na tura ni Ryan at sununod naman ang duwag na si Ray. Dahil sa inis ko'y binato ko ng unan si Ryan at tumama iyon sa kanyang mukha. Nanggigil siyang nagpipigil at sabay kaming pinalabas ni Ray ng kwarto niya. Dumiretso ako sa kwarto ko na hindi ko man lang naitanong kay Ray ang nangyari kagabi at paano ako napunta sa kwarto ni Ryan. Tanghali na ako muling bumangon at habang naglilinis ako hindi ko na nakita ang bulaklak na nilagay ko pa sa timba na may tubig. Pagtapon ko ng basura ay doon ko nakita ang bulaklak at maging ang chocolates na konti pa lang ang bawas ay nandoon na sa basurahan. Kukunin ko sana iyon na magsalita si Ray sa likod ko. Huwag mo nang pulutin iyan. Ako nagtapon yan. Sabi niya. Gago ka ba? Bakit mo tinapon? Ngumiti ako pero cold na lang akong inirapan. Napabusangot ako dahil umaandar na naman ang saltik niya at mahirap na naman siyang malapitan. Natanaw ko si Ryan na may sinasabi sa mga tauhan niya at maging kay Ray na ikinatango-tango naman ni Ray. Tinapik pa siya sa balikat ni Ryan at nagmamadaling umalis at nakabuntot naman ang iba pa niyang tauhan. Habang si Ray at 2 pang tauhan ang naiwan sa mansyon. Pinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis dito sa bakuran hanggang sa bigla akong dinaganan ni Ray at natumba kami kasabay ng malakas na pagsabog sa gate. Agad akong hinawakan ni Ray sa kamay at mabilis kaming tumakbo papasok sa loob. Hawak niya ang baril at binigay sa akin ng isa at hindi na ako nagtanong pa dahil nagpuputukan na sa labas at mabilis akong inakay ni Ray patungo sa likod ng bahay at siya ang nag-drive sa motorbike at sakay ako. Wala na akong oras na magtanong kung ano nangyayari basta kumapit na lang ako kay Ray at dumaan kami sa kagubatan hanggang sa nakarating kami sa kabilang kalsada. Ray, paano yung mga tauhan mong naiwan natin? Pag-aalala ko. Huwag mo nang alalahanin iyon. Mamamatay na iyon. Sagot niya kaya nahampas ko siya sa balikat. Gago ka talaga. Ganun na lang yun? Anong klase? Secured ang pamilyang may iwan nila. Maging ang mga anak nila ay nakascholar hanggang sa college. May perang makukuha ang asawa nila sa oras na mamatay ang mga tauhan. Bago sila sumabak sa ganitong trabaho, alam nila na nasa impyerno ng isang paa nila. Hindi mo naintindihan at wala akong panahon na magpaliwanag sa'yo. Ano? Teka, ano ba talagang nangyayari? Baka miyembro kayo ng mga sindikato tapos pati ako nadadamay. Talak ko pero hindi na siya nagsalita. Hanggang sa uminto kami sa isang waiting shed at may isang itim na sasakyan roon at si Ryan na palakad-lakad hanggang sa nakalapit kami. Aburido ang mukha nito at hawak din ng baril sa isang kamay. Bakit napakatagal nyo? Pagalit niyang sigaw kay Ray. Pwede ba? Ginawa ko ng pinag-uutos mo kahit wala naman ito sa kontrata. Galit din na sagot ni Ray at pagbaba ko ay mabilis akong hinablot ni Ryan mula kay Ray at pinasakay sa kotse niya at bago pa ako makapasok ay nagsalita si Ray. Tinatanong mo kung ano nangyayari? Lutas na ang kaso ni Tito Jan at manalo ka. Shane, hindi ikaw ang pumatay kay Mr. Chu. Shut up! Malakas na sinigawan ni Ryan si Ray at dahil sa pagkabigla ko ay hindi pa maproseso sa utak ko ang sinabi ni Ray. Umiyak ako nang umiyak sa sobrang tuwa. Please don't cry. Biglang uminit ang ulo ko sa sinabi niya at may gana pa siyang pagsabihan ako ng ganito. Tumahimik ka, Leche! Ngayon sabihin mo sa akin kung sinong masama sa ating dalawa. Kung hindi ko pa nalaman kay Ray, hindi mo pa sasabihin na wala talaga akong kasalanan. Mukhang pera man ako, magnanakaw pero hindi ako mamamatay tao. Hindi ako demonyo katulad mo kaya pakiwalan mo na ako dahil tapos na lahat. Babalik na ako kay Cardo. Sigaw ko sa kanya pero mukhang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko at mabilis niyang pinaharurot ang kotse kaya wala akong nagawa kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa sobrang tagal ng biyahe ay nakatulog ako. Nagising na lang ako nang ginising niya ako at pagmulat ko ay gabi na pero sobrang liwanag ng buwan at pagtingin ko sa paligid ay hindi ko maiwasan ang mamangha sa napakaganda at payapang paligid. Naglalakihang puno at mga matitingkad na bulaklak at malalaking bundok sa malayo. Sobrang nakaka-relax ang ambience at para akong nasa paraiso. Anong ginagawa natin dito, Ryan? Tanong ko agad dahil Chuck ay malayo ito sa syudad. Nandito tayo sa probinsya ng Maria Makiling. Dito muna tayo pansamantala. Baka aabutin ng 1 at 2 buwan bago tayo magbalik na Manila. Sagot niya. Kaya agad ako napalingon sa kanya at nanggigil na naman ako sa desisyon niyang walang permiso mula sa akin. Hinuhunting tayo ng lahat. Lalo ka na dahil sa'yo pinamana ni Dad ang halos kalahati ng ari-arian niya. At hindi iyon matanggap ng kamag-anak ni Dad. Lalo na ang pangalawa niyang pamilya. Mababawi lang nila ang yaman sa oras na mamatay ka. Kaya ang nangyari sa mansyon ay pakina ng second family ni Dad. Ano? May iba pang pamilya sa John bukod sa'yo?
Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Yeah, marami ka pang hindi nalalaman at yung kinakasama mo si Cardo ay hawak nila. Gusto nilang makausap ka, kapalit ng 80% na yaman mo ay buhay ni Cardo. Halos mawalan ako ng lakas sa sinabi pa ni Ryan. Mabilis niya ako niyakap. Kung gano'n ibibigay ko na lang ang gusto nila. Kahit na gano'n sa Cardo, binahal ko siya at hindi ko hayaan na may masamang mangyari sa kanya. Naiiyak kong ani. Hindi kumibo si Ryan at hinimasimas ang aking likod. Hindi ganoong kadali iyon. Kilala ko sila at hindi sila patas makipaglaban. Sa uli, baka parehas kayo mapahamak. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kaya tayo nandito ay pansamantala tayo magtatago habang inaayos ng mga tauhan ko ang lahat. Karamihan ng mga magagaling na abogado dito sa Pinas ay hawak ng pamilyang iyon at madali nilang masabotahe ang lahat. Kaya hinihintay ko ang tulong ni Justin Montenegro. Magaling siyang abogado at matutulungan nila tayo. Pero sa ngayon, nasa ibang bansa sila dahil manganganak ang asawa ni Justin at next month pa sila uuwi ng Pilipinas. Sila lang ang pag-asa natin. Pero paano sa Cardo ko? Baka pinapahirapan nila. Hindi ko kakayanin. Just trust me, please. Trust me. At babawi ako sa lahat ng mga pahirap na ginawa ko sa'yo. Just give a chance to make things right. Shane. Then after, matapos ang lahat ng ito, hindi na kita guguluhin pa. I promise. You will have your freedom by this time, baby. Hinawakan ako sa kamay ni Ryan at mabilis kong winaksi ang kamay niya. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya at hindi na nagpumilit pa. Nauna siyang naglakad at nakasunod lang ako sa kanya. Hanggang sa nakarating kami sa bahay kubo at maraming pananim na gulay sa paligid ng bakuran. Nana Isme? Tawag ni Ryan at nakita namin ang pagsindi ng lampara at lumabas roon ang medyo may katandaan ng babae at nagulat ako nang makilala siya. Ikaw? Hindi ako makapaniwala dahil itong matanda ang babaeng nag-asikaso sa akin noong dinugo ako dahil sa panggagahasa sa akin ng demonyo na Ryan na ito. Ikinagagal akong muli ka makita, Iha. Nakatutuwa naman at para kayo magkasintahan na nagtana na. Inikutan ko siya ng mata kahit na mas matanda pa siya sa akin. Wala akong pakialam, basta hindi ako natutuwa sa matandang ito. May kasama ka ba dito, nanay? Magpapatulong lang sana ako sa pagbuhat ng mga grocery. Nandun pa sa kotse at may bigas din kaming dala. Wika ni Ryan at agad namang lumihi si Nanay Esme at pagbalik niya ay mayroon na siyang kasamang 2 binatilyo na sa tansya ko ay kapitbahay niya lang din. Pumasok si Ryan sa loob ng bahay at ako naman ay lumabas at pinili kong umupo sa duyan na gawa sa sako at doon ay nag-iisip ako kung paano ang gagawin ko. Pero sumakit na lang ang utak ko, walang idea na pumapasok sa utak ko. Matulog na tayo, Shane. Dito ako matutulog. Mariin konturan ngunit umiling lamang siya. Magsasama tayo sa loob ng 1 buwan. At sa tingin mo, ay makakaya mo matulog gabi-gabi sa ganyang ayos? Nagsalubong ang kilay ko dahil mas lalo lang niya ipinamumukha sa akin na siya palagi ang masusunod. At yun ang hindi ko kayang tanggapin dahil lahat ng nangyayari pumapabor sa kanya. Sinusumpa ko na isang araw ay ako naman ang nasa taas at siya ang nasa ibaba. Siya naman ang aapakan ko. Ako ang naunang pumasok at sa bungad pa lang ay nadatnan ko si Esme na naghihintay sa amin. Inabot dito sa akin ang ilang pirasong damit at mga ponti. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ko pa yan nagagamit dahil pinapa-order ko iyan sa Avon. Mas kakailanganin mo yan. Babayaran ko ito sa oras na makaalis ako dito. Kahit na masungit ang boses ko'y pinili ko pa rin na igalang siya. Huwag mo nang alalahanin pa. Sa kabayad na yan. Siya, dito ang magiging kwarto ninyo. Pagpasensyahan nyo na kung medyo maliit. Pero kasya naman kayo dito dahil pandalawahan ito. Hindi na lang ako nagreklamo dahil wala naman ako magagawa kundi ang tiisin na katabi ang mokong na ito. Gawa sa kawayan ang bahay ni Nanay Esme at tabla lang ang sahig. Pero madulas na halatang sunod sa floor wax at lampaso kaya makintab. Pumagit na si Ryan at inayos ang banig at inabot sa akin ang 3 unan ng binatilyo na nakasunod rin pala sa amin. Hindi ko to inabot at si Ryan ang kumuha at ngumiti pa ang gago. Akala mo na may nakakatawa. Inarapan ko siya at nagpasama ko kay Nanay Esme patungo sa banyo dahil gusto ko maglinis ng katawan bago matulog. Dahil niyakap ako kanina ni Ryan at ayokong patagalin ang katawan niyang dumidikit sa balat ko. Nakakadiri lang. Nasa likod ng banyo at distansya ito sa bahay ni Nanay Esme kaya tsak na mahirapan ako lumabas sa gabi kapag naiihi ako. Napatas ang aking kilay ng maganda ang loob ng banyo dahil may bubong ito at sementado pa. Hanip din na matandang iyon at banyo lang ang gustong sementohin.
Nakakabaliw na talaga ang mga taong konektado kay Ryan dahil namanan nila ang kasaltikan sa amo nila. Pati banyo ay may mga pananim na bulaklak. Nilapag ko lang ang kandila sa gilid at nagsimula ako magbuhos ng tubig. Kumpleto naman lahat at parang pinaghandaan talaga ang pagpunta namin dito. Napangiwi ako sa sarili ko nang makita ko sa harap ng salamin ang aking kabuuan. Kasyang-kasya sa akin ang duster ni Nanay Esme at bulaklakin pa talaga kaya nagmukha na rin akong matanda. Paglabas ko ay gulat ako na paatras nang bumulaga sa akin si Ryan dahil sa kaputian nito at eksaktong maliwanag ang buwan ay nagmistula itong engkanto. Hey, are you okay? Sumilay naman ang pag-aalala niya kaya nabadrip na naman ako sa kaplastikan niya. Dinuldul ko na lang sa kanya ang tuwalya na ginamit ko at nauna akong pumasok sa loob. Subalit mas lalo ako nagngit-ngit sa galit nang marinig ko mahinang hagikik ni Nanay Esme at nakita ko ang mga puti niyang buhok na nagsitayuan habang tumatawa sa akin at labas ang ngipin niyang bungi-bungi at bigla ako natakot nang namatay ang kandilang hawak ko. At bigla ako itong nabitawan at tumakbo akong pabalik kay Ryan at sa hindi ko inaasanay na pataloy ako sa kanya. Agad naman niya akong binuhat at para kong butiki kung makakapit. Inangkla ko pa ang 2 binti sa bewang ni Ryan at kumapit ako ng mahigpit sa balikat niya. Hey baby, what happened? Ramdam ko ang sensibilidad sa boses ni Ryan at pilit niya akong pinapaharap sa kanya pero nakapikit lang ako sa dibdib niya at ayokong bumaba sa lupa. Natatakot ako, Ryan. Mangiyak-ngiyak kong sabi tinimas-timas niya aking likod hanggang sa nakahanap siya ng mauupan at doon siya umupo habang ako'y nakaupo din sa kandungan niya at kahit na naramdaman ko ang pagkabuhay ng alaga niyang lapad sa aking gitna hindi ko iyon alintana. Look at me, baby. Ano nangyari at mukhang takot na takot ka? Look, pinagpapawisan ka na. Saad niya at doon pa lang ako nabawi ng tingin at sinalubong ang nag-aalala niyang mga mata. Sobrang lapit na mukha namin sa isa't isa at aminin kong napakalakas ng apel niya. Napakurap ako nang sinukbit niyang ilang hibla ng aking buhok sa punong tenga ko at napatingin siya sa labi ko. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Dahil sa boses ng matandang iyon ay napatili ako at bumalik na naman ang takot ko sa nakita ko kanina kaya hindi ko naiwasan na mapasigaw at muling yumakap kay Ryan. Aswang siya, Ryan! Aswang yung nanay mo! Third person's POV. Nanatiling nakakapit ang dalaga kay Ryan at dumaan na lang ang 2 oras nang maramdaman ng binata ang pangangalay at pagpihit niya kay Shane ay nakapikit ito. Ginising niya ito ngunit tulog mantika ang dalaga kaya naman ay kinuha iyon niya na pagkakataon na mapagmasdan ang maamo nitong mukha. Itinukod niya ang kanyang 2 tuhod upang mapasandan niya doon si Shane. Mas lalong aninag ang kagandahan nito at kahit sa ang anggulo ay walang kapintas-pintas sa perpektong mukha ng dalaga. Napatingin siya sa mapupulang labi nito at agad niyang hinaplos iyon hanggang sa nag-init ang kanyang pakiramdam at dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang labi sa labi ni Shane. Ang sanay dampi lang na gusto niya inapunta sa malalim na halik dahil hindi niya kayang pigilan ang sarili sa malambot na labi ng dalaga at magmula nang mahalikan niya ito ay para siyang naadik at hinanap-hanap niya ang tamis ng labi nito na kakaiba sa lahat ng babaeng nahalikan niya. Kahit pa ang babaeng pinapangarap niya noon ay hindi ganito ang pakiramdam niya nang mahalikan sa Shane. May kakaiba sa nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang dalaga at para siyang mababaliw kung hindi niya ito mahahalikan o kahit ang mahawakan man lang. Sir, tapos na pong matahin ni Lola Sme ang kulambo at naikabit na rin. Pwede na daw po kayo matulog. Napapikit ng mariin si Ryan kahit na may nakakita na sa ginagawa niya ay hindi niya pa rin binitawan ang labi ng dalaga at sinusulit niya ang pagkakataon dahil hindi niya alam kung kailan ulit masusundan o kung mangyayari pa ba. Napamura sa isip ang binata nang niyugyug siya ng batang lalaki kaya napilitan siyang tumayo at karga niya si Shane papasok sa loob. Tulog pa rin si Shane nang inihiga niya sa banig at inayos naman ni Nanay Esme ang kulambo at nagpasalamat ang binata sa matanda bago ito umalis. Lumapit pa siya kay Shane at tinanggal niya ang unan sa ulo nito. Sa halip ay ang braso niya ang ginawa niyang unan para sa dalaga at pinaharap niya ito sa kanya at siniksik niya pa ito sa kanyang dibdib habang isa niyang kamay ay nakadantay sa bewang ni Shane. Napatingin pa ang binata sa bukas na bintana at sumilay ang matamis niyang ngiti nang makita niya ang bilog na buwan at mga bituin na para bagang masayang-masaya para sa kanya. Sumabay pa ang malakas na simoy ng hangin kaya bigla niyang niyakap ng mahigpit ang dalaga. Good night and dream for me, baby.
Napabalikwas ng bangon ang dalaga na magising siyang nakahawak ang kamay ni Ryan sa kaliwang dada niya. Kaya pinukpok niya ito ng unan ng makailang beses. Hanggang sa magising na rin at hindi naman umilag si Ryan, bagkus ay nakangiti lang ito at agad na napatingin sa malalaking niyang dibdib. Bastos! Halos marindi naman si Nanay Esme sa malakas na pagmumura ni Shane dahil hindi ito sanay na makarinig ng mura, lalo na sa umaga, ngunit si Nanay Esme pa ang nagpasensya dahil na rin sa respeto nito sa alagang si Ryan. Bumangon na kayo dyan at kakain na ng almusal. Tinig ni Nanay Esme mula sa labas at saka lang napatigil si Shane at naalala niya nangyari kagabi. Sa sobrang takot niya, hindi na niya nasundan pa nangyari. Basta ang alam niya lang ay hindi siya bumitaw kay Ryan hanggang hindi sila umaalis. Dahil pinipilit niya si Ryan na bumalik na lang sa syudad at iilag na lang siya sa bala ng baril kaysa ang kainin siya ng buhay ni Esme. Humingi ka ng sorry kay nanay. Ayoko nga. Wala naman akong ginagawang masama Kung tutuusin kayo pang may atraso sa akin. Mabilis siyang tumanggi at narinig naman iyon ng ginang at ngumiti lamang sa binata. Si Ryan na lang ang humingi ng depensa para sa dalaga na agad namang naintindihan ni Nanay Esme. Maging sarap ng pagkain na hindi matingnan ni Shane si Nanay Esme at nakakamay itong nagsandok ng sinangag na kanin at prinitong itlog at dilatang hinain ni Nanay Esme. Napatingin ang ginang kay Ryan dahil sa inaasta ni Shane sarap ng pagkain. Hindi kasi ito gumamit ng sandok at basta lang kinamay ang sinangag at nang aabutin ni Ryan ang sandok ay kinamay muli ni Shane ang kanin at saka nilagay na parang tumpok lang sa pinggan ni Ryan. Nawindang si Ryan ngunit pinili na lamang na manahimik. Si Nanay Esme ang nahiya sa ginawa ni Shane para sa amo nito. Simulat sa pulkas ay kilala ng ginang ang binata lalo na sa harap ng grasya, ngunit hindi niya malaman ang nilalaman sa isip ni Ryan at patuloy lang itong sumusubo ng pagkain. Pasensya ka na Iha, pero sana huwag mong masamain itong tatanong ko sa iyo ha. Alangan pa ang ginang pero hindi naman kumibo si Shane at patuloy ito sa pagsawsaw sa suka, gamit lamang ang kamay nito. Hindi ka ba marunong gumamit ng kubyertos? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo? Mahinahon na tanong ni Nanay Esme. Hindi. Matigas na sagot ng dalaga at maging sa paghigop ng kape ay tumunog pa ang dila nito. It's alright, Nay. Wika ni Ryan. Hindi naman na nagsalita pa ang ginang at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ganito talaga kumain ng mga hampas lupa, kaya masanay na kayo. Hindi maiwasan na magtaas ng boses ng dalaga at bigla siyang tumayo at kahit na gusto pa niyang kumain ay nawalan siya ng gana. Ibinalibag niya ang plastik na plato sa lababo at nakita ito ni Ryan dahil sunundan siya nito sa kusina. Hey, calm down. Mahinahon na ani Ryan at may hawak itong baso ng tubig at ipinapainom sana sa kanya nang mabilis niyang winaksi iyon dahilan para matapon ang tubig. Paano ako magka-calm down Langya, napakapakalamera na matandang yun. Sigaw ni Shane at sinadya niya talagang lakasan ang boses upang marinig niya iyon. Please don't say that. Matanda na siya. Dapat ay ginagalang natin. Igalang mo mag-isa. Leche! Pabalang na sagot ng dalaga tumakbo ng palabas ng bahay. Napaupo sa damuhan ng dalaga nang mapagod siya sa kakatakbo. Nang langunin niya ang bahay ay maliit ito kaya malayo na siya mula kay Ryan. Hindi niya nakayanan ang sobrang paninikip ng kanyang dibdib at napakagulhol siya ng iyak. Hindi niya alam kung saan nagmula itong puot niya sa puso na magmula nang makilala niya si Ryan ay muling bumalik ang sakit sa kanyang puso na para bang may malalim na sugat na nakaukit doon sa matagal na panahon na ngayon niya lang ulit naramdaman. Mas lalo siyang umiyak nang maalala si Cardo dahil ito lang ang bukod tanging nakakaintindi sa kanya. Hindi naman niya kasalanan kung daladala niya ang pagiging squatter niya at kinalakhan na niya ito dahil sa kalye lamang umikot ang buhay niya. Nang marinig niya ang sigaw ni Ryan at papalapit ang boss nito, ay tumakbo siya at agad napadpad siya sa baryo. Ngunit hindi ito katulad doon sa probinsya na pinagdalhan sa kanya ni Ryan dahil masagana ang pamumuhay ng mga tao at wala siya nakikita mga batang nanlilimos sa kalsada. Bigla niyang naalala ang araw na pagtakas niya noon mula kay Ryan. Ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas na loob na muling tumakas mula sa binata, lalo pat alam niyang hindi siya nito kayang patayin. Sa kakatanong ni Shane sa mga tao ay nakarating siya sa pier at eksaktong babiyahe paluwas ng Maynila ang nasabing barko. At higit sa lahat ay libre lang ang sakay dahil ito umano ang panukala ng alkalde ng bayan ng Makiling. Sasakay ka ba o hindi?
Malakas na boses ng lalaking nagmamanoobra ng barko at hindi makapagsalita ang dalaga dahil parang ang bigat ng mga paa niyang ihakbang. Kaya hanggang sa nakaalis na ang barko ay nanatiling nakatayo ang dalaga at nakatitig lang ito sa karagatan. "Excuse me, ayos ka lang ba, miss?" Doon palang napakurap ang dalaga nang marinig niya ang mahinahon na boses ng babae at saka pa lang niya napansin na napapalibutan na sila ng mga tao at ang iba pa ay kinukuhanan sila ng kamera. Hanggang sa napamaang siya at ang buong akala niya ay si Arya na ang pinakamagandang babae na nakilala niya pero maganda rin ang isang ito. "Ayos lang ako." Sagot niya't ngumiti naman ang babae at ewan ba niya kung bakit mabigat ang loob niya sa isang ito. Marahil sa nabuhay na naman ang inggit niya sa katawan na lalatang sosyalera ang babae. Aalis na sana siya nang biglang lumapit ang babae sa kanya at tinanggal nito ang bandana sa muka at ipinulupot nito iyon sa katawan ni Shane. Kaya mas lalong napahanga ang dalaga nang makita ang kabuuan ng mukha nito. Blonde ang buhok ng babae na kulot at katulad ni Ryan ay sobrang puti din ito. "Nakakainggit yung dibdib mo. Natural ba yan?" Mangha nitong tanong sa kanya at hindi siya makapagsalita dahil hanggang ngayon ay natulala siya sa angking ganda ng babae. "Dapat hindi ka lumalabas ng bahay nang walang bra. Ay, teka, parang marami akong dala dito. Teka lang, i-check ko sa kotse ko. Bibigyan kita." Tila na statwa ang dalaga at hindi siya umalis sa kinatatayuan dahil hinihintay niya ang pagbabalik ng babae. Ngunit hindi na mangyayari iyon nang matagpuan siya ni Ryan. "Baby!" Sambit ng binata at agad niyang niyakap ang dalaga ng mahigpit. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito at para pa itong galing sa pag-iyak dahil namumula ang mga mata nito at pati ang ilong ng binata. "Let's go home, baby." Wika pa ni Ryan at agad niyang hinawakan ang kamay ng dalaga dahil tumanggi man ito o hindi ay hindi rin siya makapapayag na iwan siya nito. "Sandali, Ryan. Hinihintay ko siya. Yung babae." Saad ni Shane pero mahigpit siyang hawak ng binata at malalaki ang hakbang nito kaya walang nagawa ang dalaga kundi ang hawakan na lang ang bandana at lumunin ang babae kanina na eksaktong lumabas ng kotse at bitbit dito sa kamay ang mga paper bag. Ngunit hindi na siya nakita nito nang lumiko sila ni Ryan ng daan. Ipinasok siya ni Ryan sa sasakyan at agad nitong pinaharurot pabalik sa bahay ni Nanay Sme. Naunang lumabas si Ryan at iniwan siya sa loob ng sasakyan at nang lumabas siya ay naabutan niya si Nanay Sme na may kainuman na puro na rin matatandang babae. Tigas din ang baga ng matandang ito. Napakagad sa ibabang labi ang dalaga nang nangako na pala siya kanina sa sarili habang pabalik sila dito kanina ni Ryan na rerespetuhin na niya si Nanay Sme. Hindi dahil sa matanda na ito kundi bilang sa pagpapatuloy nito sa kanya. Dahil napag-isip-isip niya kanina nakasalanan niya rin kaya sila nagtatago ngayon ni Ryan. "Sarap buhay ah. Pulutan niyo." Masiglan niyang sabi na siya na may pinagtaka ni Nanay Sme at kalaunay mas ngumiti pa ng malaki at pinaupo siya sa harap nito. Nakapang-inuman siya at habang tumatagal ay napapasabay na rin si Shane sa kalokohan ng matatanda. Dala na rin ang kalasingan ng mga ito. Pinasasayaw siya habang nagtutugtog ng gitara si Nanay Sme. Sa malayo naman ay natatawang nakangiti ang binata dahil sa kakulitan ni Shane. Ngunit nag-iba ang galaw ni Shane na magsimula itong maghubad. At kahit na purong babae ang mga iyon ay hindi papayagan ni Ryan na mangyari iyon. Kaya agad siyang lumapit at pinangko si Shane na patuloy nagsasayaw sa lamesa. Nagtawa na naman ang mga matatandang mga lasing na at isa na roon ay si Nanay Sme. Dinala muna ni Ryan si Shane sa banyo dahil doon ito gustong pumunta at nang mahimas-himasan dahil batig niyang hindi pa ito lasing dahil isang bote lang naman ng Sanmig ang naubos nito. Sa kanya binalikan si Nanay Sme at binuhat niya rin ang ginang dahil tulog na ito habang ang tatlo pa nitong kasamahan ay kanya-kanya ring inaalalayan ng mga asawa ng mga ito. Napailing-iling ang binata habang nililinis niya ang mga bote at sigarilyo ng mga ito. Hinugasan niya rin ang pinggan at inayos na niya ang higaan nila ni Shane. Natapos na siya't lahat-lahat ngunit hindi pa rin lumalabas si Shane. At nang puntahan niya sa banyo ang dalaga ay wala ito roon at muli na naman siyang nagponig at kung saan-saan niya ito hinanap at sumigaw na siya habang tinatawag niya ang pangalan nito. At mas lalo siyang nanggagalait sa galit nang hindi niya pa rin mahanap ang dalaga. Tanghaling tapat kaya masakit sa balat ang tirik ng araw ngunit hindi iyon iniinda ng binata. "Sir, yung maldita ba yung hinahanap niyo?" Agad siyang napalingon sa batang lalaki na lumapit sa kanya at agad niyang nilapitan ang bata. "Nasaan siya? Nakita mo ba siya?
Sabihin mo, nasan siya? Umiyak na ang bata at doon palang napansin ni Ryan na napahigpit ang hawak niya sa maliit na balikat nito. Fuck! Napamura sa sarili si Ryan dahil hindi niya namalayan ang kanyang nagawa. Tinuro naman ng bata si Shane at agad niyang binigyan ng pera ang bata kaya tuwang-tuwa ito at masayang tumakbo patungo sa bahay nito. Walang sinayang na oras si Ryan kundi ang puntahan ng dalaga at nadatnan nga ito sa ilalim ng punong sampalok na humahagulhol ng iyak at agad niya itong nilapitan ngunit napatigil siya nang marinig niya ang boses ni Shane. Pagod na ako, Cardo. At gusto ko nang makalis sa impyernong buhay na to. Halos mamatay na ako pero pilit akong lumalaban. Dahil alam ko naghihintay ka. Oo, matapos lang lahat ng ito, babalik ako at hindi na natin po problemahin ng pera. Dahil marami na ako noon. Gusto mga ako ka sa akin na magbabago ka na. Alam mong ikaw na lang ang meron ako at mahal na mahal kita, Cardo. Hindi malaman ni Ryan ang mararamdaman ng mga sandaling iyon dahil dinig ng dalawa niyang tenga ang sinabi ni Shane sa cellphone at alam niya ang kinakasama nito ang kausap kanina. Kaya pala kanina ay nakikihalubilo ang dalaga sa kainuman ni Nanay Esme ay dahil may binabalak ito. Natuwa pa siya kanina dahil nagpapaturo si Shane kung paano mag-cellphone at ang buong akala niya ay dahil interesado itong matutong magbasa. Ngunit iba pala ang layunin ng dalaga at yun ay ang makontak ang gagong iyon. Ngunit ang mas nakakatawa dahil mas gago siya kung bakit siya nasasaktan ng ganito. Napabuga ng hangin ang binata at tinitigan niya pa ang nakatalikod at umiiyak na si Shane bago siya umalis. Malalim na ang gabi, ngunit nanatiling gising ang dalaga at makailang beses na siyang lumabas ng kwarto upang hintayin si Ryan at hindi niya alam kung saan ito nagpunta at hindi niya rin kasi inabalang hanapin pa kanina. Hiniling niya kanina na sana'y masagasaan si Ryan at mamatay na lang para makalaya na siya. Pero pumatak na lang ang 11:00 ng gabi ni anino ng binata ay hindi niya makita. Hindi siya mapakali sa hinihigaan at makailang beses na rin niyang sinubukan na gisingin si Nanay Esme upang itanong kung saan nagpunta si Ryan o kung babalik pa ba. Ngunit hilik lamang ang isinagot sa kanya ni Nanay dahil sa kalasingan nito. Lumabas si Shane at pumunta ng banyo at dahil maliwanag naman ang buwan ay hindi na siya nagdala ng kandila. Pagkatapos ay lumabas na siya at gulat siya nang makita ang sasakyan ni Ryan na nakagarahe na sa bakuran. Kaya dali-dali siyang pumasok sa loob upang tanungin ito pero tulog na ito nang madatnan niya at ang labis niya pinagtataka ay ang lilibuhing pera na nakalagay sa maliit na lamesa at may sulat ito. Pero hindi niya talaga mabasa at dahil sa kuryosidad ay buong tapang siyang kumatok sa kapitbahay ng 10 oras ng gabi at mabuti na lang at mababait ang mga kapitbahay ni Nanay Esme at tinulungan naman siya kaagad. Bigla niyang naikuyom ang papel sa kanyang kamay pabalik sa bahay nila matapos sabihin sa kanya ang nakasaad roon. Umupo muna siya sa duyan at nag-isip-isip. Kunin mo pera para may panggastos kang pabalik na Maynila. At ang tseke. Hindi ka nagagalawin ng pangalawang pamilya ni Dad dahil sa oras na nakuha mo ang tseke ay malaya ka na. Malaya na kayong magpatuloy ni Cardo. Napabuntong hininga si Shane nang maalala ang sulat ni Ryan hanggang sa nakabuo na siya ng desisyon at aalis na siya. Tumayo siya at bumalik sa kwarto ni Ryan at binalot niya ang pera at tseke at inilagay sa pinakailalim ng bayong. Ayaw niyang sudyapan si Ryan ngunit hindi niya matiis hanggang sa nilapitan niya ito at gusto niyang haplusin ang mukha nito sa huling sandali. Pero bigla siyang napakunot noon nang halos mapaso siya sa sobrang init ng katawan ni Ryan. Tumayo siya at dali-dali siyang kumuha ng bimpo at binasa niya ito ng tubig at nilagay sa noo ni Ryan. Aalis na ako. Sambit niya kahit hindi siya sigurado kung narinig ba siya nito. Pero naghintay siya ng ilang minuto at walang sagot mula sa binata kaya tatayo na sana siya ng mabilis na nakahawak or nahawakan ni Ryan ang kanyang kamay at gulat siyang napatingin sa binata. Shane, naiusal ni Ryan at nakaawang ang labi ng dalaga na naghihintay sa sasabihin ng binata. Don't leave me, please. Nakikiusap ang binata at maging ang mapupungay nitong mga mata ay nagsusumamo. Hindi makapagsalita si Shane at sobrang bigat ng dibdib niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya malaman ang gagawin kung ang dinidikta ba ng puso niyang magulo o ang matino niyang isip na nagpapaalala sa kanya kung anong kalbaryo ang pinagdaanan niya sa kamay ng lalaking ito.
hanggang sa nakabangon ang binata at nagkatitigan silang dalawa at hinaplos sa mukha niya hanggang sa unti-unting lumapit ang mukha ng binata sa kanya. At nang maglapat ang kanilang labi, ay sabay silang napaluha sa isa't isa hanggang sa napahiga si Shane at sa ibabaw niya si Ryan. Naghiwalay ang kanilang mga labi at muli silang nagkatitigan at ilang sandaling pinagsawa ang tingin sa isa't isa at isang marahas at mapusok na halikan ng kanilang palagsaluhan at walang sino man ang makapagpipigil sa bugso ng kanilang mga damdamin na ngayon ay pinag-iisa.